So video na to, pag-usapan natin yung tamang paglilinis ng fretboard bass guitar ito. So hindi sa bass applicable, so pwede rin sa sa gitara, acoustic or electric So ito, may mga napanood akong videos tulad na ito, gumagamit ng razor blade. Ito yung unang method na nakikita ko nasa iba. So ito ginagawa ko rin naman to. Script nila tong fretboard. So ito applicable lang sa mga kahoy na rosewood, ebony yan, pwede yan. Tsaka yung mga hindi naka protective tayo dito, clear coat so magagawa yan sa mga ganito. So kahit yung mga sikat naman na luthier, ginagawa nila to. Ayan. Mga kilalang luthier, ginagawa nila yan. Pero may napanood kasi akong video na hindi daw pwede daw yung ganito kasi So ayan, may pros and cons din naman to, Pros, ibig sabihin hindi to laging ginagawa. Why? Ito kasing razor, makikita ninyo. Ayan yung mga nababawasan yung wood. So katagalan na ito kasi naka-level to Pagkatagalan, lagi yung ginagawa to parang kasi malinis yung fretboard ninyo. Sa isang buwan, sabihin natin, kung ginagawa nyo isang beses, or after 2 months, 3 months na naman, after a year, itong fretboard nyo, magkakaroon ng bako-bako na yan dito. Ito, lulubog dito. Kasi hindi magiging pantayan Magkakaroon ng bako-bako. Mawala rin tong gilid natin, makintab yan yung clear coat, top coat ng so magkakaroon yan dito, may tama-tama. So wag palagian na ginagawa natin to although pwede naman to, nalilinisin mo yung fretboard mo para mawala yung mga dumi. So ako nakolekta ko itong mga mga buhangin yan buhangin so yun yung isang method naman na ginagawa ko. Ito may sample lang ko muna pala yung kanina na yung sinabi natin. So ito yung razor blade, lagi natin siya kinakaskas. Sabihin natin ito flat, ito yan, flat yan. So paglagay natin kinakaskas yan, ito ebony ito ganyan yung mangyayari, lulubog yung dito nyo imbis na na siya. So pwede siyang gawin siguro hindi palagi. So makikita ninyo, so yun mangyayari sa fretboard ninyo, para na siya magkaroon ng scallop, lalo na kung hindi nyo matansya. Siguro kung magaling na luthier talagang gagawa, pwede. Pero katagalan talaga kung laging kinakaskas, masisira din yung fretboard pagtapos nila yung mismong fretboard, lalagyan nila ng lemon oil. Depende sa coat na ilalagay nila dito. Pwedeng sanding sealer na naman. Ako hindi ako gumagamit ng sanding sealer, pero may ibang gumagamit ng sanding sealer pagtapos na kut-kuton bago lilihain kasi ganun sa kahoy. Pero yung iba lemon oil na lang ginagamit nila. Finish na ito para magiging ganito. So ito, meron tayo dito lemon oil. Ang magiging effect niya ganito. So ayan, kinaskas natin kanina so ayan, ganyan magiging finish niya. Nalagyan ko yung part na meron, sabihin wala, yun tutuyuin. So ayan, ito yung wala. Pag tinuyo mo siya, hindi na siya ganun kabilas, hindi na siya ganun
kintab, pero okay, diba? So yun yung ginagawa ng iba, karamihan. Pero ito, advice ko lang, hindi advisable na lagi yung kinukuskus to ng razor blade. Yung pinakita ko, ano. So, nasisira kasi yung kahoy. Kung maaari, iwasan yun. Huwag mo palagyan. So, ganyan yung mangyayari. Kahit pag, ano ba, mas lagi yung ginagawa talaga yun. Sa loob ng isang taon, biruin nyo, mangyayari, ganyan. Babawasan siya. Kahit sabihin na konti lang ginawa ninyo, kung laging ginagawa, ayan. Diba? So, yun yung pros and cons nun. So, lipat naman tayo dito sa isa. Ito, meron naman tayo dito ano, acoustic guitar. Ayan siya. Dreadnought. So, hindi natin gagamitan ng razor blade dyan. Pero, gamitan natin siya ng cleaning agent, ano, or sa panlinis para dyan sa dumi na yan. So, may cleaning compound tayo. May cleaning compound tayo na i-apply. Kaya makita nyo talaga dumi. Ayan. Tawag ko dito mga libag-libag eh. Libag kasi ng kamay yan. Nakaipon. Nakapunta dyan sa mga singit-singit ng ano natin. Ayan. Lapit natin. Ayan. So, may mga paraan naman para maiwasan natin yung pag ano ng blade. Ayan. Diba? So, marami naman tayong mabibiling cleaning compound kung maaari yung i-apply natin. Ganyan nyo lang sa gilid. Then, ayun nga. Matapos, lagyan natin ng lemon oil. So, hindi siya, yan. Hindi siya makakasira ng fretboard. Ano ba? Ayan siya. Ito yung marumi. Try ko lang kaskasin ng konti para makita ninyo. So, yun yung dumi. Yun yung dumi. So, ayan. Ito pa, meron pang isa. Bukod dun sa, ano, sa piniliwanag natin kanina. May babalikan tayo. Ito. Meron tayo ditong Ibanez RG 370DX. Ito. Maple. So, M yan. MDX. So, Maple yung kanyang fretboard. So ito kasi ay malinaw na hindi natin pwedeng gamitan to ng ano, ng razor. So ito hindi pwedeng gamitan to ng razor para linisin yun, no? So gagamit ito talaga ng mga cleaning compound para malinisan to kasi bakit meron tong ano, protective layer coat. Ayan, makikita niyo yung ano na yan, makintab-kintab na yan. So yan, may coat yan, top coat or clear coat, kung ano mang ginamit nila.
na paint ng Ibanez makikita ninyo. Ayan, pareho rin yan dito sa kanyang fretboard. So ito, once kasi nakinkot ninyo mga ganito mga maple ng razor, so masisira yan. Magkakaroon yan ng ng tawag na magkakaroon yan ng wood stain. So imbis na parang white, magda-dark yan. May mga nakita na akong gitara na na maple, sabi may wood stain. Try ko dito maghanap. Ito, may sample tayo. Yan, halos makikita nyo may mga daanan ng razor. So ito, nakot-kot ito. Ayan, pinapa-restore sa atin. So ayan, makikita mo yung daan ng razor Ayan. So ganyan mangyayari niya, may stain na. Kaya pag maple, hindi pwedeng gamitan ng razor yan para linisin itong kanyang fretboard. Yan. So gagamitan mo lang ito ng cleaning compound. Sample pa ito. Ito pag mga gitara. Ano ba ito? Ibanez 550M. 550M. So ayan maple din, so hindi pwedeng gamitan yun ng razor. Okay, so ayan, konting kaalaman lang sa paglilinis ng fretboard. Ayan, hindi naman dadami yung niyan, yung tawag yung mga libag-libag yan Kung yan, araw-araw nyo nilinisan, basta ang payo ko lang kada gamit, linis ka agad. Kunting punas-punas para di mag-build up. Kasi pag katulad na ito, ito cat's eye, tokay. Ayan, grabe, pinapa-restore sa atin to. Ayan. So ayan, mga libag-libag, ang dami Okay. So ang ko dito, hatol ko dito, hindi ko to kikisisin ng blade. May kalumaan na rin tong gitara. So cleaning compound na lang para matanggal itong mga libag-libag na to. Malinis natin na maayos. So abangan nyo yung pag-restore ko dito. So ayan. Okay. So ayun lang sa natin. Share lang ng idea So ayan. Kung may mga iba pa kayong mga idea o kaya mga katanungan so share nyo lang din baba sa comment. Okay, thank you.